Napakahalaga po na bigyang pansin po natin ang kalagayan at pangangailangan po ng ating mga senior citizens. Partikular na nga po itong mga kababaihan na rin, lalo na't ngayon na sineselebrate po natin itong National Women's Month. Ngayon po nga, buwan po ng Marso. Pero paano nga ba natin mapapalakas ang kalidad ng buhay ng ating mga elderly? Para sagutin yan ay makakapanayam natin via phone patch ang chairperson ng National Commission of Senior Citizens na si Attorney Franklin Quijano para ibahagi ang kanilang mga interbasyon para sa ating mga senior citizen. Magandang umaga po, Attorney. Good morning po at good morning sa lahat ng tagapakinig at tagapanood. Attorney Quijano, magandang umaga po. Diane Kirar po ito with Rod Lagusad. Attorney Quijano, ano po ba yung mga proyektong isinasagawa po ng National Commission of Senior Citizens para po sa ating mga nakatatanda? Diane, maraming salamat sa tanong. Ang National Commission of Senior Citizens, which is under the Office of the President, is an integrator. Lahat ng mga serbisyo ng ating pamahalaan ay naririyan, ngunit kailangang tuhugin ito at ipaalam sa ating mga senior citizens. Ang una kong nakikita as far as health is concerned is yung annual regular medical check-up. Alam niyo po, nagpababa ang ating national government upon orders of the President, BBM, and DBM, si Secretary Amina Pangandaman, ng 43 billion para ibigay para sa ating mga senior citizens na magkaroon ng health insurance, na magkaroon ng annual regular medical check-up. At sa napupuna ako, may mga ilang lugar pa na hindi nagpapacheck up ang ating mga senior citizens. Sana po matulungan nyo kami, Diane and Rod, para ipaalam sa lahat ng mga senior citizen na kanilang karapatan ang magkaroon ng annual physical examination. Kasali na dito ang dental, optical, ear, and geriatric assessments. Attorney, malaking bagay yan, no, yung makapagpa-check up sila. Kaugnay nito, no, yung mga elderly po natin ay gusto pa rin maging productive at kumita. Ano po kaya yung mga livelihood at income generating opportunities na meron para sa ating mga nakatatanda? Rod, bago pa po ang National Commission of Senior Citizens, ngunit ngayon pa lang nakikita natin na marami pong mga senior citizen ang gumagalaw at gumagawa ng mga nation building and enterprise development efforts. For instance, dito sa District 6 ng Manila, may isang grupo ng mga senior citizen ang gumagawa ng beads. At nung bisitahin nila ako at nagbigay sila ng sample beads, tinawag ko ang pansin nila dahil may maraming lumulutang sa Pasig River na tinatawag na water lily. At ngayon, hindi lang beads ang ginagawa nila, kundi water lily na nilalagyan nila ng beads. May basket, may mga trays, may mga bags. So, yung pagka-innovative ni senior citizen ay naririyan na yan at it was honed for more than 60 years. In fact, next week, papunta po tayo sa Surigao, sa Carmen, dahil may isang town ng Surigao del Sur, sa Carmen, na kung saan lahat ng senior citizens are busy involved in social enterprises. May rice mill po sila, may piggery, etc. So, marami pong pwedeng gawin ang senior citizen, hindi lamang sa employment, kundi sa enterprise development, pati nga sa social and governance. So, sana po magkatulungan at sana po lahat ng mga senior citizens ay sasali. Siyempre, pasalamat tayo na ang Kongreso sa pamamagitan kay Congressman Erwin Tulfo ay gusto ring makapagtrabaho ang mga senior citizen. And nakikita natin may mga nagre-respond dito. Ang KFC ay isang restaurant na na-establishar nung ang may-ari ay senior citizen na, kaya may mga senior citizen silang ini-employ dahil nakakatulong ang senior citizen sa kanilang negosyo. On the other hand, si SM, si Robinson ay nagpapakita din ng interest na maitap yung mga senior citizen. Marami pong pwedeng gawin, pati nga
gasoline station kung kailangan, makakatulong po ang senior citizen. Why not kung kaya pa naman talaga nila at gusto nila, no? Kung mabibigyan natin sila ng oportunidad na makapagtrabaho pa, ibibigay yan, ano, ng ating hindi lang public pero even private sector, ano? Basta Tutulong able rin at yan. kayang magtrabaho Correct. at masaya sa kanilang trabaho. Totoo, Why not? able and willing. Alright, Attorney Quijano, balikan ko lang yung nabanggit nyo kanina tungkol dun sa, kumbaga, health sector, ano, dun sa pagkalusugan ng ating mga nakatatanda. Kasi importante ito dahil marami talagang mayroong sakit, ano. Nabanggit nyo yung annual physical examination. Sabi nyo, ibang mga nakatatanda, hindi nakakapag-avail nito. Ano po kaya yung dahilan? Is it hindi nila alam o baka accessibility issue ba ito, Attorney Quijano? Ano yung nagiging challenge dito sa pagpapatupad nito? Nako, yung lahat na binanggit mo, andyan, Dayan. Una sa lahat, may mga iba nagsasabing, ay ganun ba? Hindi namin alam So isa yan. Pangalawa po, yung iba, alaman nila, ang sabi nila, kailangan nga mag-examination, ngunit wala silang pera. Sabi ko, hindi na nga may social insurance na pwede nang ang gobyerno ay babayad ng iyong laboratory, diagnostic laboratory results and examination ng doktor. So, ngayon mukhang mayroon nang nakakaalam at nagpapa-examine na sila sa pamamagitan ng pagrehistro ng PhilHealth at paghanap ng mga diagnostic laboratory and clinic na accredited ng PhilHealth. Ngunit siyempre may mga rason pa rin, Dayan, isa nito is nakapag-examine ka na ba? Sabi, wala kasi akong pamasahe. Ibig sabihin, may magagawa ang ating pamahalaan dito. Yung mga barangay officials, yung mga municipal and city officials, kung maipakita nila ang malasakit nila kasi parating na rin yung next election, Dayan. So ang nakikita ko po, baka naman pwedeng yung mga service ng barangay, service ng munisipyo at syudad, ay pwedeng maggamit ng senior citizens para madala man lamang sila galing sa kanilang mga bahay papunta sa diagnostic laboratory. Sa ganon, magkaroon po ng total medical check-up ang lahat ng senior citizen at mas malusog ang ating bayan because ang nangunguna sa health programs sa ating bansa should be the senior citizens. Okay. Kailangan nilang i-maximize yan, Attorney. Panguli na lang po, in general, ano po ba ang ilan sa mga suporta na ibinibigay natin sa mga samahan ng senior citizens sa bansa at mga general programs ng NCSC? Well, sa ngayon, Rod, ang trabaho sa suporta ay nasa DSWD pa lang. Yung pamamahagi ng social pension, yung pamamahagi ng centenarian at iba pa, yung support sa mga seniors, ay dumadaan pa po sa DSWD. Ngunit, ang batas 11350 ay nagsabing sa tamang panahon, yan po ay transfer sa NCSC. Sana po may transfer na yan dahil ang NCSC po ay nagkakaroon na ng lahat na regional offices, administrative regions sa buong Pilipinas. So ready na po kami, ngunit siyempre may transition talks at kailangan din nating irespeto yung pagkakapreparado ng DSWD. When DSWD is prepared to transfer, tatanggapin po natin dahil tayo po ay pwedeng tumulong sa mga senior citizens. Siyempre, mayroon pong mga reklamo ang mga senior citizens. Ito ay malaking tulong dahil may mga senior citizen na hindi nila alam paano bigyan pansin yung kanilang mga hinaing, lalong-lalo na yung mga issues ng 20%, 20% plus 12, 5%. At tayo natutuwa na Congressman Joey Salceda is also responding very positively yung mga issues na mga bangayan dahil may promotion tapos hindi magbibigay ng 20% discount sa senior citizen. Ngayon, nilalagyan na talaga ng tuldok at sinasabi ng ating legislators na yung promotion ay promotion, ngunit hindi dapat tanggalan ng benepisyo ng senior citizen. Of course, marami pa po tayong dapat pag-usapan, Rod and Dayan. Ang isa nito na ipaabot sa inyo na yung retirement law natin ay talagang kailangang bigyan ng amyenda. Dahil marami pong gustong mag-retire at pwedeng i-multiple retirement natin. At age 50 pwedeng mag-retire, ngunit pwedeng magtrabaho ulit at pwedeng mag-retire for the second time at age 65 at pwedeng magtrabaho uli hanggang sawa at pwedeng multiple ang retirement
Sa ganon, ang matatanggap ng isang senior citizen o isang manggagawa maraming retirement programs dahil tinutulungan natin ang lahat maging productive. Okay. Well, maraming salamat po, Attorney Franklin Quijano, sa pagbabahagi po sa amin ng inyong mga programa para sa ating pong mga senior citizens. Thank you, Attorney, at mabuhay po kayo.